lumitaw, no? Praise God. Kasi nakita nga natin mayroong lumitaw na Cain, na kung saan na, praise God, nakita rin natin, napatunayan nga natin sa Scripture na hindi anak ni Adan si Cain, no? Praise the Lord. Kundi sabi ito'y anak ng, siya'y galing sa Diablo, no? Praise God. So, ibig sabihin siya po ay galing sa iba, no? Praise God. Dahil gusto nga natin makita kung bakit nagkaroon po ng trigo at merong damo, no? Kaya dito sa mundong ito, dalawang klaseng tao ang narito. Ang isa'y anak ng Diyos, at sabi nga ng Biblia, isa'y anak ng Diablo, no? Ang anak ng Diyos, nakikinig yan ng salita ng Diyos. Ang anak ng Diablo, para yung dahon ng gabi, kahit anong gawin mong dilig, hindi siya, praise God, no? Kahit anong bagasa, kahit anong lakas ng ulan, hindi mabasa-basa, no? Praise God, hindi mag-absorb, no? Praise God. Kasi kaya merong mga sa mundong ito, may mga tao na hindi natin maintindihan bakit nga sobrang sama, di ba? No, na tila bagang walang konsensya. Kung sabihin nga natin, parang walang konsensya. No? Praise God. See? At mga irresponsable. No? Hallelujah. See? Then may makikita ka naman ng mga tao na matino naman, di ba? No? Praise God. Na payag sila na maging martir. No? Praise God. Kaya nagtataka lang yung mga tao. No? Bakit ganon? May mga taong masama, may taong mabait. No? Praise God. So nakita natin nung nakaraan kung paano nakapasok itong tinatawag nga natin kung bakit tayo, sabi ko nga rin sa inyo, kung bakit may dalawang klaseng dugo. Meron lang tayong two major types of blood. No? Type A and type B. Lahat ng mga dugo na nakapaikot o narito sa buong mundo, dalawang major type blood lang yan, A and B. No? Kaya nga yung dugo nung mga negro, pwede rin sa puti. No? Yung dugo ng mga Arabo, pwede sa Pilipino. Praise God. See? Dahil makikita nga natin na isang malaking pamilya lang tayo. Ngayon, praise God. Sabi nga rito, yung binasa natin, hallelujah, no? Yung binasa natin kaganina, sabi nga sa Genesis chapter 6 verse 1, "And it came to pass when men began to multiply on the face of the earth, and daughters were born unto them." No? Dumating yung panahon na dumami na yung tao sa mundo. At nung dumami nga itong mga anak ng Diyos and the sons of God, so the daughters of men that they were fair, and they took them wives of all which they choose. No? Praise God. So tandaan natin, nung una, hindi tinatawag ng Diyos ang tao na laman. No? Ang tawag ng Diyos sa tao ay kaluluwang may buhay. Praise God. Pero pagdating sa Genesis chapter 6, may nangyari. Sabi nga, nakita ng mga anak ng Diyos itong lahi ng mga babaeng na anak ng tao, no? Na lahi ng tao. Praise God. See? Kasi minsan pag sinasabi natin children of men, no? Praise God. See? Tao, no? May ibang salin pa din, no? Praise God. So gusto kong kunin yung konteksto, yung lahi ng tao. Praise God. Kaya nga, hallelujah, naririnig nyo lagi na yung narinig, magkakaroon ng regeneration. No? Kung magkakaroon ng regeneration, anong klaseng nilalang ito? Kaya nga sabi nga sa Revelation chapter 3, praise God, sa introduction nga sa Laodicean age, He is the new creation. He is the beginning of new creation. So may magkakaroon ng panibagong creation, magkakaroon ng regeneration. Praise God. So ibang klaseng nilalang ito, a superior race. Hindi lilikha ang Diyos ng isang inferior race. Praise God. See? Then makikita natin na may nangyari nga sa tao.
nung nilikha ng Diyos si Adan, praise God, sabi nga ng Diyos, pag kumain ka doon sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay kaalaman, mamamatay ka. So, hindi nilikha ng Diyos si Adan na para mamatay. Oh? Praise God. So, may nangyari lang sa kanya, may nangyari sa tao, kaya tayo namamatay. Oh? Hallelujah. Kaya nung nagkasala ng tao, sinabi niya rin kay Adan, simula sa araw na to, bago ka kumain, praise God, pagpapawisan mo muna. Kaya makita natin na lahat ng tao, kinakailangan tayo magtrabaho para tayo kumain. Hallelujah. See? Then, pagdating ng Genesis chapter 6, nung dumami na ito, sabi nga itong lahi ng anak ng Diyos, itong mga anak ng Diyos, itong mga lahi ng tao na nanganak ng babae, kumuha, sabi nga, itong mga anak ng Diyos sa mga lahi ng tao. Praise God. At nung kumuha siya ron, nagalit yung Diyos, sabi nga, and the Lord said, my spirit shall not always strive with man, for that he also is flesh. Yet his days shall be 120 years. There were giants in the earth in those days, and also after that, when the sons of God came in unto the daughters of men, and they bare children to them, the same became mighty men, which were of old, men of renown. Praise God. So kumuha sila, hallelujah, sabi nga, nang mapapangasawa itong mga anak ng Diyos sa lahi ng tao. Praise God. So balikan natin, di ba? So ito yung three major character, nariyan yung serpente, nariyan si Adan, at nariyan, ang unang pangalan ni Eva ay woman, babae. Hindi Eva. Pinalitan lang yan ng Diyos, kaya naging Eva. Pinalitan ni Adan. Praise God. Dahil ang ibig sabihin ng Eva ay siya ang ina ng lahat ng tao na nabubuhay sa mundo. Praise God. Hallelujah. At nakita natin, praise God, kung ano yung ginawa ng babae. Diba? Ano yung mansanas, ano yung prutas sa kinain. So alam natin, hindi mansanas yun. Diba? It's an act. Praise God. See? And that is the act of reproduction. Act of procreation of an animals. Yun ay isang act ng pagpaparami ng hayop. Praise God. See? Kaya nung ginawa nga ng babae yan, nagsimulang manganak yung babae. Di ba? Hindi nanganganak ang babae. Tandaan nyo, she was not supposed to give birth. Pero dahil sa ginawa niya, praise God, pinaintulot ng Diyos yan. Kaya nga ito'y permissive will. Di ba? Kaya nga walang babaeng nagbubuntis na, praise God, masasabi nga natin na komportable. Lagi ito nagdudulot ng discomfort. Praise God. Hindi lang nagdudulot yan ng discomfort, kundi nagdudulot pa minsan yan ng life-threatening na situation. Praise God. See? Hallelujah. Kasi nga hindi yan normal. Hindi normal sa babaeng tao ang na nagbubuntis, na naglilihi. Praise God. See? Hallelujah. Naglilihi yung babae dahil nga kinakailangan yung laman na nabubuo sa kanyang sinapupunan, mabuo. Saan galing ang laman? Galing sa lupa. Kaya ang kinakain niya yung produkto ng lupa. Yung mga prutas, praise God. Kaya pag pumasok sa katawan niya, nagbe-break yung mga elements, dumidikit lahat yun sa nagiging katawan natin. Kaya nga kapag ang babae kulang, ang mineral sa loob ng babae kulang, praise God, hinahanap niya, kaya sinabi nga naglilihi yan. Meron siyang hinahanap na element na mabuo yung tinatawag nga nating 16 elements na ibinubuo sa kanyang sinapupunan. Praise God. Hallelujah. So ginusto niya yan, kaya pinaintulot ng Diyos yan. Kaya nga sabi sa aklat ng Job, lahat ng ipinanganak ng babae, ay maikli ang buhay at puno ng kabagabagan.
Kaya naging ganyan yung sitwasyon ng tao. Praise God. Walang ipinanganganak na masaya. Lahat ng sanggol umiiyak. Di ba? Praise God. Hallelujah. Sabi nga sa akin kasi, Pastor, pinapalo pwede mo naman kilitiin yun Hallelujah. Pero hindi nga kasi, di ba? Pinapalo, para malaman na buhay, no? Praise God. Hallelujah. Hindi kasi tatawa yun. Tingnan niyo yung mga bata, walang batang tumatawa, pero lahat ng bata marunong umiyak. Di ba? Praise God. Hallelujah. Kaya nga, nung nangyari yan, praise God, pinahintulot ng Diyos, nanganganak ngayon yung babae, praise God. At ang buhay ng tao ay naging maiksi. Kaya yan ang sinabi sa aklat ng Salmo chapter 51 verse 5, we are shapen in iniquity, no? Praise God. And coming to this world, speaking lies. Hallelujah, no? Tayo sabi, hinubog sa katampalasanan in iniquity. Praise God. Pag sinabi natin iniquity, yan po yung alam mong tama, ayaw mo gawin. Alam mong mali, ginagawa mo pa. Ang tawag dyan ay iniquity. Praise God. See? Kaya sabi, I was shapen in iniquity. Hindi ka pa, wala ka pang hugis. Wala ka pang anyo. Praise God. See? The mere act of shaping you is wrong. Naintindihan nyo kasi, naging tanong ko dati yan Kaya ako, okay, di ba? Ang serpent is an animal, no? Praise God. He is the most closest species. Yan ang pinakamalapit. Ang anghel ang pinakamalapit sa langit. Ang anghel ang pinakamalapit na nilikha ng Diyos, na kawangis niya. Pagdating sa lupa, praise God, ang tao ang kawangis ng Diyos. Pero ang pinakamalapit na kawangis ng tao na nilikha ng Diyos dito sa lupa ay ang serpente. So nasundan natin, sa langit, ang pinakamalapit na nilikha ng Diyos ay ang mga anghel. Sa lupa, ang kawangis ng Diyos ay ang tao. Ang pinakamalapit na kawangis ng tao ay ang serpente. Praise God. So makikita natin ang serpente ay hayop, no? Kung yung babae, praise God. Kung ang dugo ng babae ay tao, hallelujah. So ang dugo ni Cain ay hybrid. Kalahating hayop, kalahating tao. Ngayon, praise God. Ang question kasi, ang dugo ni Adan ay tao. Ang dugo ni Eva ay tao. Anong problema kung magsama yung dalawang dugo? Praise God. Anong naging kasalanan at anong naging kasalanan ni Abel? Praise God. Ang dugo ni Abel ay puro. Diba? Pure blood of human. So supposed to be, walang problema. Diba? Praise God. Pero sabi nga ng Scripture, the mere act of shaping, mali. Praise God. Kaya yun ang sinabi ni David. Psalm 51 verse 5. I was shapen in iniquity. Kasi dito makikita natin kung bakit hinahanap yung dugo. Nasusundan niyo ako, mga kapatid. Kasi, praise God. Hallelujah. Dahil pag nagtuloy-tuloy pa tayo, makikita natin, pag pumasok tayo sa what is law, makikita natin kung bakit hinahanap yung dugo. Kung hihanapin yung dugo, dahil narumihan yung dugo, ang dugo ni Abel ay malinis. Consider na malinis. Hallelujah. Bakit hindi siya katanggap-tanggap? Hallelujah. So sabi naman ng Genesis chapter 6, hallelujah. So alam natin, pinatay ni Cain si Abel at pinalitan niya ni Seth, no? Hanggang sa panahon ni Noah, ito yung tinatawag nga nating lahi ng mga anak ng Diyos. Pagkatapos dito kay Cain, ito yung tinatawag nga nating lahi ng tao. Kaya nga hindi ito tinatawag na son of man, kundi tinatawag children of men, no? Mga lahi-lahi yan Praise God. Pero ito ay sinabing direktang anak ng
Oh, anak ng Diyos, mga anak ng Diyos, no? Hallelujah, hindi sinabing lahi ng Diyos, kundi anak ng Diyos. Oh, praise God. Hallelujah. Oh, pagdating ng Genesis chapter 6, sabi nga ganon, oh, dumami na ang tao sa mundo, nakita ng mga anak ng Diyos, ang yung anak na babae ng lahi ng mga tao, no? Praise God. So, kumuha sila ng mapapangasawa. Praise God. Kaya nagkaroon tayo ng tinatawag nga nating mixed blood. So, pumasok ngayon yung dugo ng hayop sa ugat ng mga anak ng Diyos. Kaya nagalit ang Diyos. Praise God. At nung nagalit siya, nagpadating siya ng baha. Diba? Praise God. Hallelujah. Ngayon, ilan yung nakatawid? Nung nagalit ang Diyos, ginunaw niya yung mundo. Ilan yung nakatawid? Praise God. Ilang tao lang yung nakaligtas. No? Tingnan natin. Makita nung Amen. So Genesis chapter 7 verse 7 sabi nga and Noah went in and his sons and his wife and his sons' wives with him into the ark because of the waters of the flood, no? So gusto natin makita kung ilan yung nakaligtas. Praise God. Say, hallelujah, no? Nire-record natin to mga kapatid, no? At if you want, kung gusto niyo ng quotation, no? May mga quotation ako, no? Praise God. But this for record purposes, para kung gusto niyo ipahiram sa mga denominational na kaibigan nyo, praise God. Say, hallelujah. Sometimes, nagiging hindrance pag may quote. Praise God. Saying, hallelujah. Kaya binibigay ko yung mga talata. Just to prove to you that the message, yung mensahe na na-receive natin is in accordance with the Scripture. Praise God. Hallelujah. Kasi minsan sinasabi nga sa atin na puro kayo quote, you're following a man. No? Praise God. Totoo yun. Kung wala tayong Bible scripture na back up, di ba? Na kung ano yung sinabi ng tao, kung sinabi sa inyo ng tao at maniniwala ka lang doon sa tao na hindi naman nag-a-align doon sa scripture yung sinasabi niya, totoo, mali yun. Praise God. Pero pag nakita natin na binabakapan ng scripture yung sinasabi ng tao, then we better listen, di ba? Makikinig tayo. Hallelujah. Praise God. So, sinabi nga niya na hindi anak, no? Praise God. Sa mensahe lang natin napakinggan niya na sinasabi nga, hindi anak, no? Praise God. Hindi anak ni Adan si Cain. Si Cain ay is of the wicked one, no? Praise God. See? Sabi niya, yan yung produkto ng serpente. Di ba? Praise God. But we cannot accept it just like that, no? Hindi natin pwedeng, oo nga, hallelujah. Kailangan makita natin sa Scripture kung totoo. Di ba? Praise God. See? So, nakikita natin na binabaka pa ng Scripture itong mga bagay nito. Na hindi nga talaga anak ni Adan si Cain. Hallelujah. Then, nakita natin sa science na pwedeng manganak yung babae. Di ba? Now, nakikita natin sa panahon natin, may mga babae ngayon na nanganganak na isa puti, isang itim. Hallelujah. Praise God. See? Hindi sila tinatawag na Biblia. Tandaan nyo, hindi tinawag, ang Bible ay precise. Sinasabi niya, if it is a twin, pag sinabi kasing twin niya, katulad si Esau sa si Jacob, kambal yan. Sabi ng Biblia, kambal yan. Bakit iisa yung tatay? Pero ito, hindi sinasabing kambal si Cain at saka si Abel dahil magkaiba ng tatay. Praise God. Hindi
Hindi anak ni Adan si Cain. Ang tatay ni Cain yung serpente. Kaya yung dugo ni Cain ay hybrid, tao at hayop. Kaya nung dumami rin yung lahi ni Cain, dumami yung lahi ng anak ng Diyos, nung nasipag-asawahan sila, doon nagalit ang Diyos. Dahil pumasok yung marming dugo sa ugat ng mga anak ng Diyos. Hallelujah! At nung ginunaw na ito, sabi nga, and Noah went in and his sons and his wife and his sons' wives with him into the ark because of the waters of the flood. In the self-same day entered Noah and Shem and Ham and Japheth, the sons of Noah and Noah's wife, and the 3 wives of his sons with them into the ark. So ito raw yung mga pumasok lang sa arko. Si Noah, yung 3 niyang anak, si Shem, si Ham, at saka si Japheth, plus yung asawa ni Noah, plus yung 3 asawa ng kanyang mga anak. Praise God. Verse 9, chapter 9, and the sons of Noah that went forth of the ark were Shem, Ham, and Japheth. And Ham is the father of Canaan. These are the 3 sons of Noah, and of them was the whole earth overspread. No? Sabi niya, ito yung 3 anak ni Noah na pumasok. Praise God. Sa arko. No? Then, in-emphasize yan, sabi nga, Ham is the fathers of Canaan. Praise God. Sabi nga, these are the 3 sons of Noah. No? And of them was the whole earth overspread. No? At sa 3 ito, napuno yung mundo. Hallelujah. No? Praise God. So nakita natin, no? Praise God. See? So sino ra yung nakapasok? Si Noah plus yung misis niya, si Shem plus yung misis niya, si Japheth plus yung misis niya, si Ham plus yung misis niya. So sabi ng scripture, 8 tao lang yung nakaligtas sa baha. Praise God. See? So 8 tao. Then sinabi nga ng scripture, in Canaan, no? So siya daw, anak siya ni Ham. Diba? So, anak ni Ham si Canaan, no? Praise God. Hallelujah. Then, sa chapter 9, verse 20, and Noah began to be a husbandman, and he planted a vineyard, and he drank of the wine, and was drunken, and he was uncovered within his tent. And Ham, the father of Canaan, saw the nakedness of his father, and told his 2 brethren without. And Shem and Japheth took a garment, and laid it upon both their shoulders, and went backward, and covered the nakedness of their father, and their faces were backward, and they saw not their father's nakedness. And Noah awoke from his wine, and knew what his younger son had done unto him, and he said, Cursed be Canaan, a servant of servants shall he be unto his brethren. And he said, Blessed be the Lord God of Shem, and Canaan shall be his servant. God shall enlarge Japheth, and he shall dwell in the tents of Shem, and Canaan shall be his servant. No? Praise God. So, hallelujah. So, nung dumating yung baha, hallelujah, no? 8 tao lang yung nakapasok sa arka. Praise God. At nung natapos yung baha, sabi nga, nagsimula ngang magtanim si Noah. No? At nung natuto siyang gumawa ng alak, praise God. Sabi siya'y nalasing. Praise God. Then sabi, Ham, the father of Canaan, laging ine-emphasize yun, no? Si Ham na ama ni Canaan, nakita niya yung kahubaran ng kanyang ama. Then pagkatapos, kinuwento ito sa kanyang 2 kapatid. Praise God. Ang ginawa naman ng 2 kapatid, si Shem at saka si Japheth, kumuha sila ng malaking balabal at tinakpan nila yung kahubaran ng kanilang ama. Praise God. See? At nung mangising na si Noah, nalaman niya yung ginawa ng kanyang anak. Hallelujah.
Pagkatapos sinumpa niya nalaman niya yung ginawa ni Ham. Pero nung nagising siya, sinumpa niya, sino sinumpa niya? Si Kanaan. No? Hindi si Ham. Oh? Praise God. Kaya nga sabi nga na there is a mystery behind that. No? Dahil, bakit si Kanaan, hindi si Ham? May kasalanan, yung tatay. Bakit yung anak yung sinusumpa? No? Praise God. At sabi siya ay magiging alipin ng kanyang mga kapatid. At siya ay naging alipin ni Shem. At saka ni Japet. No? Hallelujah. Praise God. Hallelujah. So nakita nga natin, ang sinumpa ni Noah, yung anak ni Ham na si Kanaan, Praise God. Ano raw ginawa ni Ham? Nakita niya yung kahubaran ng kanyang ama. Praise God. Pagkatapos sinabi niya sa dalawa niyang kapatid, kay Shem at saka kay Japet, at pagkatapos nung malaman nga nung malaman nung dalawa, nung ginawa nga, lumakad itong, kumuha sila ng malaking balabal, tinakpan nila yung kahubaran ng kanilang ama. At nung magising na si Noah, sinumpa niya si Kanaan. Praise God. Nung malaman niya yung ginawa ni Ham, sinumpa niya si Kanaan. Di ba? Praise God. Hallelujah. Kaya nga, sabi nga gano'n sa Genesis 9, di ba? Ham, the father of Canaan, saw the nakedness of his father and told his two brethren without. And Shem and Japhet took a garment and laid it upon both their shoulders and went backward and covered the nakedness of their father. And their faces were backward, and they saw not their father's nakedness. Yan yung insidente, di ba? Praise God. Hallelujah. So ano raw ang ginawa ni Ham? Nakita niya yung kahubaran ng kanyang ama. Praise God. See? Hallelujah. Then makita natin sa book of Leviticus chapter 20 verse 11, sabi nga ganon, and the man that lieth with his father's wife had uncovered his father's nakedness. Both of them shall surely be put to death. Their blood shall be upon them. Praise God. So makikita natin, iisa yung lengguwahe rito, di ba? Praise God. So yung keyword natin, the nakedness of his father. Anong ginawa ni Ham? Nakita niya yung kahubaran ng kanyang ama. Anong sabi sa Leviticus chapter 20? Praise God. The man that lieth with his father's wife had uncovered his father's nakedness. So iisa yung tema nung sinasabi nung scripture. Praise God. So ano yung ginawa ni Ham na sabi nga na ikinagalit ni Noah? Praise God. At pagkatapos ang sinumpa ay si Kanaan, na anak ni Ham. Praise God. Hallelujah. So tignan nga natin, So nagalit nga sabi nga nagalit si Noah, sinumpa si Kanaan, sinumpa si Ham, sabi nga gano'n, Praise God. And Noah awoke from his wine and knew what his younger son had done unto him, and he said, Cursed be Kanaan. Ang sinumpa ni Noah ay si Kanaan, hindi si Ham. At ang kanyang sumpa, sabi, magiging alipin siya ng kanyang mga kapatid. Praise God. At yung mga sumunod na talata, sabi nga, Blessed be the Lord God of Shem, and Canaan shall be his servant. Praise God. So, pinronounce ni Noah yung judgment. Diba? Sabi, Canaan will be a servant to Japhet. Praise God. To Shem. Hallelujah. Then sinabi rin niya, sa verse 27, God shall enlarge Japhet, and he shall dwell in the tents of Shem, and Canaan shall be his servant. So makikita rin natin, si Canaan magiging servant ni Shem, at saka ni Japhet. Hallelujah. Praise God. Pero makikita rin natin, na
Oh, tignan nga natin konti pa. Sabi nga ganun sa Genesis chapter 10 verse 6. The sons of Ham, ito yung mga anak ni Ham, si Cush, si Mizraim, and Put, and Canaan, So, 4 yung anak ni Ham. Si Cush, si Mizraim, si Put, saka si Canaan. Ang judgment, ano sabi? Magiging alipin si Canaan ng kanyang mga kapatid. Di ba? So, supposed to be, si Canaan ay dapat siyang maging alipin. Praise God. Maging alipin ni Cush, ni Mizraim, at saka ni Put. Di ba? Praise God. Hallelujah. So, dapat si Canaan maging alipin siya ni Cush, ni Mizraim, at saka ni Put. Pero ang nangyari nga, naging alipin siya ni Japhet, at saka ni Shem. Diba? Praise God. See? So, ano raw yung naging kasalanan ni Canaan? Ano yung kasalanan ni Ham? Sabi, he saw his father's nakedness. Diba? Praise God. So, yun yung sinabi ng Scripture. Then, sinabi nga ng Scripture sa Leviticus chapter 20, verse 10, verse 11, nabasa natin kanina. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Basahin ko lang uli. So, nabasa natin ganina sa Leviticus 20 verse 11, A man that lieth with his father's wife, has uncovered his father's nakedness, Ang lalaking sumiping sa asawa ng kanyang ama, praise God. See? Sabi niya ay kanyang inilantad ang kahubaran ng kanyang ama. Praise God. So, makikita natin yung scripture na yon, praise God. See? At sabi nga, mabububo pareho ang kanilang dugo. Isa sa mga question yun Dahil sabi nga, Brother Nestor, di ba yun ang scripture? Bakit hindi pinatay? Di ba? Bakit daw hindi pinatay si Canaan? Si Ham, Praise God. Dahil makikita natin, si Canaan, praise God. See? Sabi nga ni Noah, magiging alipin siya ng kanyang kapatid. At nakita nga natin sa Biblia, naging alipin si Canaan ni Shem sa ni Japhet. Na ibig sabihin, si Canaan ay anak ni Mrs. Noah. Praise God. See? Ang nanay ni Canaan ay si Mrs. Noah. Na nanay ng kanyang ama. Nasundan ninyo. Nanay ni Ham yun, si Mrs. Noah. Kaya, praise God. So, ang naging bunga noon ay si Canaan. Praise God. So, kilala natin si Cush, di ba? Ang anak ni Cush, si Nimrod. Praise God. Sino ang asawa ni Nimrod? Si Semiramis. Sino si Semiramis? Asawa nung tatay niya. Naintindihan nyo? Nanay niya rin yun. Naintindihan nyo ko? Hindi gagawin ni Nimrod yun kung hindi niya nakita na ginawa nung magulang niya. Laging ganun niya. Kaya ngayon ang sabi ng Scripture, you and your father, di ba? Praise God. Sinabi niya, nung nandirito ang Panginoong Kristo Jesus, sabi niya, kung ano yung ginagawa ng ama nyo, yun din ang ginagawa nyo. Praise God. Hindi gagawin ni Nimrod yun kung hindi niya nakita na may nangyari sa kanyang magulang. Praise God. Bakit? Diyan nyo lang makikita na yung naganap doon sa arka. Na ang ginawa ni Ham, sinipingan niya yung asawa ng kanyang ama, which is his mother. At ang naging bunga noon ay sino? Si Canaan.
Oh, kaya sinumpa ni Noah yung bunga ng kasalanan. Oh, praise God. Then ang question doon, ang sabi kasi ng scripture, ang sino mang gumawa noon, mabububo ang kanilang dugo. Di ba? Praise God. Bakit hindi pinatay si Ham sa kasi Mrs. Noah? Oh, kasi nung unang panahon, wala pang kautusan. Oh, tandaan niyo yan, hanggat walang kautusan, praise God, walang penalty. Oh, praise God. See? Kaya nga nung pinatay ni Cain, si Abel, hindi siya pinatay. Bakit? Walang law. Praise God. Hallelujah. Kaya nga nung binigay na yung law, hallelujah, you break the law, you pay. Oh, praise God. Hallelujah. Sabi, nasaan yung kautusan unang panahon? Nasa puso ni Adan. Oh, praise God. Kaya nga, ang tao, sabi nga, nung nilikha ng Diyos yung tao, ganito. Diba? Hallelujah. Nung pumasok, yung dugo ng hayop naging porpor na. Oh? Naging ganyan na yung kulay ng tao. No? Praise God. See? Hallelujah. Ba't naging ganyan yung kulay? Batik-batik yan eh. Naging violet. Oh, hallelujah. See? Kaya yan ang sinabi ng scripture, for all have sinned and come short of the glory of God. Oh, alam nyo ngayon, yung mga tinatawag nga nating GM seed, di ba? Yung genetically modified seed. Oh, narinig na natin yon, di ba? No? Praise God. See, dati may clippings tayo yan. Pinakita ko nga sa inyo na yung bulak, no? Yung cotton tree, sa India sila yung kauna-unahan na tinampered nila yung gene nung yung cotton tree na yon, no? Praise God. Sabi nga nila, bakit kailangan pa natin isprayan ng insecticide yung mga bulak, no? Praise God. Ang ginawa nila, ibinaon nila doon sa gene nung bulak yung insecticide. No? At nung tinanim nga nila yon, very effective. Bakit? Di ba? Kasi nung namunga na yung mga bulak, walang insekto. Kaya yung unang taon, talagang tuwan-tuwa yung mga Indian. Sabi nila talagang blessing ito. Oh? Dahil walang insektong kumakain dahil yung pawis mismo nung bulak, insecticide. Oh? Ang naging problema nila, praise God, yung ikalawang taon. Dahil tinampered nga nila yung gene, praise God, yung katas nung puno, insecticide. Kaya yung lupa nalason. Praise God. At nung nalason yung lupa, yung halaman, praise God, normal pag nasira yung lupa, saan galing ang halaman? Saan siya kukuha ng nutrients? Oh? Sa lupa. Praise God. Kaya nasira na, bumaba yung production nila hanggang bandang uli, hindi na mapakinabangan. Ang problema, sabi nga nila, anong gagawin natin dito? Libo-libong ektarya yun. Sabi, anong gagawin natin? Hindi na nila magamot yun. Hindi nila maibalik sa dati. Sabi ko, ganun pala yun. Ang solusyon na lang doon ka. Nung binabasa ko nga yung dyaryo, wala na nga pala talagang solusyon. Ang solusyon na lang yung sunugin. Oh? Praise God. Ganyan na nangyari sa tao. Wala nang solusyon ng tao. Dahil na-tampered tayo eh. Praise God. Ang solusyon na lang sa tao, sunugin. Naintindihan nyo? Kaya nang sinasabi, no? For all have sinned and come short of the glory of God, and the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Oh? Praise God. See? Hallelujah. For by grace are ye saved through faith, and that not of yourself, it is a gift of God, not of works, lest any man should boast. No? Praise God. See, kaya yan ang sinasabi, walang taong maliligtas sa paggawa ng mabuti. Oh, dahil ang kasalanan,
praise God, pumasok sa, natampered yung dugo natin. Yung kasalanan ay nasa dugo. Yung kasalanan, praise God. See? Hallelujah. Naging ibang creature tayo. See? Nasundan niyo ako mga kapatid. Nagkaroon ng panibagong species. Praise God. Yan na. Hindi tayo hayop. Pero sabi nga sa Ecclesiastes chapter 3 verse 18, I said in mine heart concerning the estate of sons of men, that God might manifest them, and that they might see that they themselves are beasts. For that which befalleth the sons of men befalleth beasts, even one thing befalleth them. As the one dieth, so dieth the other. Yea, they have all one breath, so that a man hath no preeminence above a beast, for all is vanity. Ano raw nangyari, no? Praise God. Say, nung nagkaganito na tayo, hallelujah, wala na tayong kinaibahan ngayon sa hayop. Hindi tayo nilikha ng Diyos na hayop. Nilikha tayong mga anak ng Diyos. Pero lumebel na tayo sa nakatulad ng hayop. Praise God. Hallelujah, no? Kaya nga kapag ang tao hindi makakilala sa Diyos, di ba? Para lang siyang hayop. Kaya nga kung pumatay lang siya, parang hayop. Kung magtrato siya ng tao, parang hayop. Praise God. See? Hallelujah. Kaya nga minsan ang iniisip ng tao kapag hindi nyo kilala talaga ng lubos ang Diyos. Pag hindi nyo alam ang salita ng Diyos, di ba? Kaya nga yan ang sinabi ng prophet, you cannot live higher than your revelation. Kung ano yung pananampalataya mo, yun ang magiging buhay mo. Kung naniniwala ka na ang Diyos ay mabait, pababayaan ka lang dito, kahit anong gusto mo, pag namatay ka, pupunta ka pa rin sa Diyos. Mamumuhay ka ng gano'n. Mamumuhay ka ng kahit ano. Pero pag, praise God, naniniwala ka na ang Diyos ay banal, dapat ka rin magkaroon ng kabanalan, mamumuhay ka na may kabanalan. Praise God. See? At kung maniwala ka, sabi nga ng Diyos, ang tao isinilang na makasalanan, kaya kailangan nating lumapit sa Kanya para ayusin niya yung sitwasyon natin. Praise God. So tandaan ninyo, no? Kaya lagi sinasabi, hindi nyo magagawang ayusin yung sarili ninyo. Hindi natin kayang ayusin yung isip natin, yung puso natin, yung buhay natin. Praise God. Ang kailangan natin ay Diyos. No? Dahil kung maayos natin ang buhay natin, maayos natin takbo ng isip natin, yung laman ng puso natin, hindi na natin kailangan ng Diyos. Praise God. Hallelujah. Tandaan nyo, hindi rin tayo sinisisi ng Diyos na tayo ay makasalanan. Dahil ipinanganak tayo. Kaya nga sabi ko nga, we are shapen in iniquity. Wala tayong magawa ron. Imagine, hinuhugisan ka pa lang, inaanyuan ka pa lang, mali na ka agad. Ano magagawa natin doon? Kaya nga sabi, wala tayong kalaban-laban. Diba? Praise God. See? And then, for all have sinned. Lahat tayo ipinanganak na makasalanan. Come short to the glory of God. See? Hallelujah. Wala tayong magagawa. Praise God. Hindi tayo sisihin. Nulit ko, hindi ka sisisihin ng Diyos dahil makasalanan ka. Hindi ka sisisihin ng Diyos. Praise God. See, sa mga nagagawa nating masama. Praise God. See? Dahil alam ng Diyos yan, hindi mo kaya. Kaya nagbigay siya ng solusyon, di ba? Ano yung solusyon na yun? Di ba? Sabi nga, sa pananampalataya lang, di ba? Praise God. Through grace. Biyaya lang ito ng Diyos. Ito yung regalo sa atin ng Diyos, yung pananampalataya niya. Praise God. Ang gusto lang ng Diyos, tanggapin mo lang siya sa buhay mo. Pag tinanggap mo siya sa buhay mo, praise God. Then, patatawarin ka ng Diyos, lilinisin ng Diyos yung isip mo, lilinisin niya yung desire mo, praise God. Lalakad ka na according to the will of God. Lalakad ka ayon sa gusto ng Diyos. Praise God. Hanggat hindi mo matanggap ang Diyos sa buhay mo,
Madali lang naman yan eh, di ba? Kaya sabi ko, madali lang naman ang checking eh. Minsan sabi nga, Brother Nestor, paano mo nadidiscern yung tao, believer o hindi? Nakatanggap sa Diyos o hindi? Kaya ako, praise God, tingnan mo lang yung takbo ng sanlibutan. Tingnan mo lang yung tao. Kung magkapareho sila, oh, hallelujah. Oh, naintindihan niyo ako, di ba? Kaya nga sabi nga ng prophet, oh, pag merong tugtugan ng mga rock and roll at pagkatapos kasama kang pumapalakpak, there is something wrong in you. Naintindihan nyo? Oh? Praise God, nagra-rock and roll pagkatapos pag ganun ka din. Pag and there is something wrong in you. Oh? Iba yung espiritu na nasa loob ng katawan mo. Oh? Naintindihan nyo ako? Praise God. Dahil kapag ang Espiritu ng Diyos naroon sa loob ng katawan mo, nakarinig yan ng rock and roll, naiinis yan. Oh, naiirita yan. Praise God. See? So, ganun din yung mga sister natin, di ba? Praise God. Malalaman naman ninyo yan eh. Oh, tingnan nyo yung fashion ng mundo, tingnan nyo rin yung fashion nyo. Oh, praise God. Pag umaayon kayo sa fashion ng mundo, hallelujah. See, there is something wrong. Oh? See, kaya malalaman mo na kamag-anak ka pa ng sanlibutan. Oh? Pag-aari ka pa ng sanlibutan. Oh? Pero pag medyo naiinis ka na, oh? Nasundan niyo ako mga kapatid, praise God, nung makatanggap kasi ako sa Panginoon. Hallelujah. Oh? Kaya nga, wala akong ibang ma-share sa inyo kundi yung experience ko sa buhay, no? Kaya sabi ko, pareho lang naman tayong tao eh. 'Di ba? Wala naman tayong kinaibahan eh. O kaya kung ano 'yung naranasan ko, natitiyak din ako na nararanasan niyo rin 'yun. No? Praise God. Say, kung paano ako tinawag ng Diyos, sineshare ko rin sa inyo kung paano lang ako tinawag ng Diyos. Kung paano ako baguhin ng Diyos, yun lang din ang naisishare ko sa inyo. No? Kaya malakas ang loob ko na lagi ko sinasabi sa inyo na may pag-asa tayo. Kahit anong sama natin, may pag-asa tayo. Praise God. See? Dahil ako, hindi ko binago yung sarili ko. Binago ako ng Diyos. Oh? Hallelujah. Kaya kapag nakakita ako ng tao, lagi sinasabi, may pag-asa pa. Hallelujah. Huwag kayong mag-alala. May pag-asa. Oh? Praise God. Maniwala ka lang. Hallelujah. Oh? Praise God. Tingnan mo lang yung sarili mo. Tingnan mo yung sanlibutan. Oh? Kung naiinggit ka sa takbo ng sanlibutan, there is something wrong with you. Diba? Pag nakita mo yung mga kababaihan, hallelujah. Oh, then kung lalaki ka, pag nakikita mo ngayon yung mga lalaki ngayon, praise God, hindi na hikaw yung nakalagay dito. Ano yung nakalagay rito? Nakita ko, ano yun? Nut? Huh? Bolt yun eh. Yeah? Praise God. Hindi na hikaw ka. Ano yung nakalagay dyan? Oh? Praise God. Tornilyo? Stainless na tornilyo, ang laki ng butas. Sabi ko, wala, sira ulo na talaga itong mga, oh, praise God. Kasi pag ang tingin mo sa kanila, sira ulo, oh, medyo maganda yung kalagayan natin. Naintindihan niyo ako? Pero kapag ang tingin mo sa kanila, gwapo, there is something wrong. Oh? May mali ron. Oh? Kaya makikita mo kung saan ka, kanino ka sino ang may-ari sa'yo. Praise God. Kaya ganyan din. Kaya nga sabi sa mga sister, ganyan din. Pag nagagandahan kayo sa mga babaeng naka-makeup, there is something wrong. Diba? Praise God. Dahil pag nakakita tayo ng naka-makeup, mga patay yun eh. Alam natin, mga patay lang ang mini-makeupan. Praise God. See? Hallelujah. Kaya nga pag di ba? Pag nasa airport nga ako, nakikita ko ako, ang daming mga nung patay Praise God. Hallelujah. See, dahil nung nilikha kayo ng Diyos, di ba? Sabi nga, perfect na kayo, magaganda na kayo, mga gwapo na kayo sa mata ng Diyos. Sa mata ng tao, hallelujah. No? Ang tingin sa atin, para tayong mga kulang-kulang, no? Para tayong mga sinauna, no? Praise God. Pero sa mata ng Diyos, ikaw yung pinakamaganda. Dahil napakalinis tingnan ng Diyos yan sa kanyang mga mata. Praise God.
Hallelujah. Kaya malalaman nyo, kaya nga sabi ko nga sa inyo, malalaman nyo kung ano pang dugo ang tumatakbo sa ugat ninyo. Spiritually speaking, no? Praise God. See, pag natanggap ninyo ang Panginoong Hesus sa puso ninyo, magkakaroon niya ng tinatawag nga nating blood transfusion, no? Praise God. Spiritually, no? Praise God. Hallelujah. Babaguhin ng Diyos yan, no? Kaya pag tumakbo na yung dugo ng Diyos sa mga ugat natin, hallelujah, pati yung takbo ng isip natin iba, pati yung pumping ng puso natin iba na rin, no? Iba na lahat, iba yung isip mo, iba yung desire mo, iba na ugali mo, iba na yung gusto mo. Hallelujah. Praise God. At lahat yan, mga kapatid, itong magandang balita di ba? Lahat yan ay biyaya lang. Libre lang. Amen? Tayong lahat ay tumayo. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Dadako tayo sa ating worship service. Nandito na ating kapatid. Praise God. Awitan nga natin ang Panginoon. Blessed assurance. Thank you, Jesus. Praise God. So, ginagawa ko lang po ito, no? Binabalik-aralan natin ang mga bagay nito, for record purposes. Praise God. Dahil nga, pag nire-record po namin sa mga seminar, minsan medyo magulo. Dahil nga, yung sound system, minsan walang sound system. Praise God. Kaya kako, why not na gawin natin dito. At the same time, marami rin tayo mga bagong kapatiran na hindi pa narinig itong bagay nito. At Diyos ang nakarinig. Sabi nga ng prophet, alam nyo, yung unang pangangaral, laging lagpas sa ulo yun Praise God. Pag ipinangaral mong muli, sabi ganon, tumatama na yan sa ulo medyo naiintindihan na Pero pag ipinangaral mo ng 3 beses yan, sabi niya nga, tatama na yan sa puso. Hindi na makakalimutan niya. Hallelujah. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of blood, born of His Spirit.
This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song. Praising my Savior all the day long. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Simulang matanggap natin ang Panginoon. Hallelujah. Wala na tayong ginagawa. No? Sabi ko nga, manunugtog ako, no? I can play all kinds of rich instruments, no? Praise God. Nung naroon nga kami, nung high school kami, sabi, kumanta naman kayo. Bakit tumutugtog lang kayo? Sabi nga nung isang kong kasama, alam nyo, kami pwede kaming kumanta, pero kayo hindi kayo pwedeng tumugtog. Kaya tutugtog na lang kami at kumanta kayo. Praise God. Kasi nahihiya ako nung umawit sa Panginoon. Pero sa biyaya ng Diyos, no, simula nung makatanggap ako, praise God. Diba nakakatuwa? Pag nalulungkot ka, aawit ka sa Panginoon. Pag natutuwa ka, umaawit ka sa Panginoon. Hallelujah. Kaya sabi nga nung awit nito, this is my story. Amen? This is my story.